Nag-racing pa yung dalawa. Naninibago ako. Sumisigwat ako pag upshift. Yan, upshift tayo. Bigat pa ba? Bigat pa ba? Grabe. Matalon tong motor. Brother. Di, uy, S1000. Sakto yung punta ko. Brother. Okay lang sir, okay lang. Makita natin yung mga bikes dito boys. Hi sir. Ay, thank you. Nung una, nung experience ko papunta sa Tarlac, grabe, sobrang sakit talaga ng likod ko. Laki ng patrol, oh. Hey! Ba, ayos ah. Good morning guys, Motolan here and we are back with another vlog. So for today's video guys, dadalhin natin itong Yamaha R1 natin and ride lang natin siya papuntang doon sa Makati. So today is Sunday and I decided to go on a coffee ride and first time kong gagawin yun sa ating Yamaha R1. So nga pala guys, may mga bago tayong changes dito sa R1 natin. Pakita ko sa inyo real quick. So kung titignan nyo dito guys, hindi ko alam kung mapapansin nyo, pero ginawa na nating GP shift ang ating motor. So instead of 1 down and 5 up, naging na siyang 1 up and 5 down para mas magandang shifting natin. Tsaka sa truck guys, mas useful yung GP shifting kaysa normal na shifting, kaya ginawa natin yan. And may nakatagong trickle down charger dito. If we check here, pag kinuha nyo to, merong charger dito na nakatago. Actually, ayan o. Ang R1 talaga, may issue talaga sa battery yan, kaya mas maganda naka-charge siya pag di nagagamit. So yan, nilagyan ko lang din siya ng battery tender dyan. So first na natin gagamit ng GP shift guys sa buong buhay natin. Bukod sa I think para ako ng tatay ko. Just technically GP shift, pero dalawa kasi yung ano nun eh, yung apakan nun. Hindi siya sinisikwat. So let's see. Samahan niyo ko guys and experience natin both ang ano bang experience talaga ng GP shift, advantages and cons niya. Dahil pag first time, syempre maninibago ka. Tignan natin kung mahirap mag-transition. Let's go! Bilis na ng roll ng motor natin. Nilinis ko kasi yung chain tsaka brakes ito kahapon guys eh, kaya ang bilis na niyang mag free wheel ngayon. Ito na yung chain, no? Linis oh. Kahit na isang mark, wala. Gold start guys sa Yamaha R1. Pogi. Kaso ang ingay mo. Medyo maingay. Painitin natin siya ng konti. Kahit hanggang yan, coolant temperature nakalagay low. Kahit mga 60 lang o 70 siguro pagka tayo umalis. Pogi talaga ng motor natin guys. Tingnan nyo yung likod, ang talim. Grabe. So ito pala guys, pending upgrade. Gagawin natin carbon fiber din to. Kasi plastic siya ngayon, di ba? Carbon fiber na lahat. Ito na lang plastic. Tsaka to, di naman tayo nagbaback ride eh. Kukuha ako ng seat cowl na carbon fiber na rin. Para carbon fiber na talaga yung buong likod. Tatanggalin natin to, palitan natin ng R1 sticker. Dahil wala akong relate dito sa Monster Energy na to. Sa lahat, di ako umiinom niyan. Pangalawa, di naman ako fan nung WSBK na R1. Kasi yung, alam ko yung Monster Energy, sana yan sa WSBK yan guys eh, World Superbike. Yung R1 dun. Sponsor yata nila yung Monster. Ayan guys, 68 na, wala pang isang minuto. Mabilis talaga uminit tong R1 pagka cold start. Hindi rin pala natin magpagas pa maya-maya. Hindi natin makapagpagas tayo sa Makati. Sa muring gas dun. Let's go! Okay, ganun pala feeling ng GP shift. Okay. Pati yung brakes natin guys, iniba pala natin yung ano ng brakes natin. Sensitivity. So mas sensitive na yung front brakes natin ngayon. Kasi itong brakes nito, Brembo RCS19, na-adjust siya. So maganda, na-adjust ko siya sa pinaka-sensitive kasi medyo pagod ako sa brakes ng R1 kasi matagal kumagat eh. Nag-racing pa yung dalawa. Ayos ah. Okay, let's go. Naninibago ako. Sumisigwat
Nalungkot ako pag upshift. Baliktad nga pala to, just huwag kang magkakamali. Siguro sa first few rides talaga medyo conscious po tayo sa ano, sa pag upshift tsaka downshift. Ano, sanay rin tayo, panigurado. Yan, upshift tayo. Downshift. Bigyan pa baba. Bigyan pa baba. Bigyan pa baba. Downshift. Mataas tayo. 1, 2, 3. Okay. 2. Muntik na ako mag-upshift ulit. Na yung alam ko yung utak ko, ilagad ang utak ko, naiisip na mag-upshift. Oh my god. That pala very conscious ka. Yun para pa first time mo nag-GP shift. That very conscious ka sa pag-shifting mo sa simula. Problema nito pag nag-ride ako ng motor na hindi GP shift, nalilito na ako. Grabe. Tumatalon tong motor. Paka-wild. Sabi pala nila guys, sarado daw yung deuces ngayon. Tayo ginagawa. Pero alam ko, bukas naman yung Pireya. Doon naman tayo sa Pireya magkakape. Please, mascan ka. Oh my god, akala ko lalabas pa ako ng card. Nasa loob ng bag. Sobrang dali mag-upshift, grabe. Dilim ng tunnel dito. Sarap, tunog. Alam niyo, first time natin mag-SLEX gamit tong R1 natin. I mean, not really first time, pero tong section na to never ko pa na siya nagamit dito, lagi ako Skyway. Pero kasi first time rin pupunta na Makati gamit ng R1. So, that's the first time here guys. Brother! Grabe, sobrang kabaliktaran ng riding ko yung riding yun. Cruising yun, cruiser bikes. Mahilig sa cruise. Tayo sports bike. Pero mag-upshift guys, grabe. Makes so much more sense. By the way guys, itong R1 pala natin, nadala na natin to sa Clark at saka sa Tarlac. Hindi ako nakapag-create ng vlog guys, pero na long ride na natin tong R1 natin. So first time sa buhay ko, nag-long ride ako ng ganito ka-aggressive na motor, ganito kayo kong motor. And kwento ko, pag nasa dosis na tayo, kung ano nangyari. Let's not forget to downshift by clicking up. Nice scan. Nice one. Okay, upshift by clicking down. Oh, sarap. Thank you Lord, nakapagmotor din. Sorry guys, ako shift ako na shift. Ginagamay ko kasi yung ano, ginagamay ko yung GP shifting natin. Baliktad kasi nakapanibago Oh, nag-neutral ko lang di sadya. Hindi pa ako sanay. Pero okay lang. So, naka-neutral na tayo. Ayan, so first time GP shift, okay naman guys. Medyo nanibago lang ako, pero maganda kasi may quick shifter tong motor natin. Pag nakapiga ka sa throttle, pag gusto natin mag-upshift, hindi ka niya hayaan na mag-auto blip down. So, nakakatulong sa atin kahit na nagkamali tayo, pero hindi tayo inalaw na mag-downshift kahit na nakapiga tayo. It's good. Pala nung tuloy ko na yung story ko kanina guys. Itong R1 natin, nauwi natin to sa Tarlac at Clark this last weekend guys. So, if you S1000, sakto yung punta ko.
Saan tayo naka S1? Didn't know guys kung gaano kalayo yung Tarlac sa Manila. That's around 120 to 130 kilometers ang distance niya. And luckily, nadala natin yung R1 natin doon nang walang gamit na ibang pickup or anything. Ganda ng R1, ano nito, S1 nito. Full 16 siya guys, oh. Pogi natin sa salamin, oh. Tira nyo. Diba, nag-zoom in na lang natin sa vlog, pero pogi. So pag Sunday pala guys, laging sarado yung Ayala Avenue. So hindi ako dyan dumadaan. So ano ako nakadaan sa Greenbelt. Sarado dyan eh. Pogi naman ito, S1 tsaka R1. Magkasabay pa. Brother. Yun, na-neutral din. Ay, ayos ah. Biglang nag-green. Tanong, may kakilala ba tayo dito? Siyempre wala. Karabida motor natin dito. So ayun guys, nasa Perea na tayo nag-iidya na tayo sandali. And ito, kita nyo si R1 sa likod. Diyan siya nakapark. And sabi ko nga sa inyo na GP shift natin to last time and first time natin ginamit yung GP shift. And okay naman. Actually, I actually prefer the GP shift more than the normal shifting. Lalo siguro pag nasanay tayo. Feeling ko mas makikita natin yung benefit ng GP shift pag nasa truck na tayo tsaka sa twisties. Pero so ngayon, okay na rin. Pasado sa akin yung GP shift. And ayun yung Perea. And ito yung nakasabi natin kanina na S1. Pakita ko lang sa inyo real quick. So ito yung S1 niya. Okay, no? Ayun, natalim din ang likod, oh. I mean, not as sharp as R1, pero linis din, di ba? So ito, iwanan muna natin sa R1 dyan. Diyan muna siya, si Bluey. Tayo ay punta muna sa Perea. Kita yun, daming motor sa Perea. Let's go! Okay lang, sir. Okay lang. Tanggalin ko yung mga helmet, sir, para hindi maganda. Pinipicturean ni sir yung motor natin. Makita natin yung mga bikes dito, boys. Madami-dami yung mga motor. And Perea. Ayan, oh. BMW 25R yata ito. Honda Pogi. Trident 660, Z650. Ay, hello po. Hi, sir. And Ducat. Ay, thank you. Ayan. Tapos, ayan, Scrambler dito. Trident. Ducati, puro Ducatisti. May Grom to. Ay, di pala Grom to. Navi pala to. Wala palang Grom sa Pilipinas. Talijet. Kabila, puro retro guys. Oh. Mga Bristol na retro, Triumph na retro, Brutale 4RR, or Brutale 800 yata to ng MV Agusta. Kabila, mga Ninja. Tayo ay magkakape muna sa Perea. Let's go. So yun guys, naka-order tayo ng coffee dito sa Perea. Yung kape natin. Ano lang, latte lang kasi nakaka-calorie count tayo ng pagkain. So, latte lang para very light lang sa calories. Hindi na tayo nabumili ng breakfast kasi may breakfast naman ako sa bahay. And, sarap ng kape. So, gusto ko lang pag-usapan ulit yung GP shift na ginawa natin sa motor. Again, explain ko sa inyo if hindi nyo masyadong na-visualize nung ginagawa natin kanina kasi syempre nasa paa. So, di ba normally sa big bike, pag nakagamit na kayo ng big bike, normally ang shifting sa baba is 1 down, 5 up. So pag magbababa ka ng gear, pababa yung press mo sa paa mo, diba? Ganyan. Tataas ka ng gear, kabaliktaran, pataas naman. Ganyan. So ang GP shift na ginawa natin sa R1 natin is basically binaliktad lang natin yun. So instead of 1 down, 5 up, nagilang siyang 1 up, 5 down. So kung mag-upshift ka, pababa ang upshift mo, at pag magda-downshift ka naman, pataas. Pag ganyan. So medyo nakakapanibago pagka bago ka syempre yun. What? Hindi ba weird? Mas intuitive pagka up. Upshift is up din ng gear. Pero weirdly enough, nung na-try ko kanina, first time ko lang din kasi nag-GP shift sa buong buhay ko. It's actually natural. Mas masarap mag-upshift pagka press ka lang ng press sa gear. And para sa akin, okay. Panalo yung GP shift. And nabanggit ko rin kanina sa vlog ko guys na yung R1 natin, nadala na natin sa Tarlac. Which is, weirdly enough, super layo dito. Nasa mga 120 to 130 kilometers away.
dito sa Alabang. Actually, I think it's probably 140 if you count the daan sa Skyway papuntang Alabang. And maglalagay ako ng mga clips dito, konting clips, kasi hindi na ako nakapag-vlog nung nasa Tarlac tayo. Pero yan yung ilang clips ng ride natin sa Tarlac. Most probably naka-portrait yung ibang clips natin. Pero ayun, kung makikita nyo dyan. Well, hindi ko na na-videohan guys, pero nung una, nung experience ko papunta sa Tarlac, grabe, sobrang sakit talaga ng likod ko. Kasi di ba first time kong gagamit ng Super Sport sa sobrang long ride I consider that as a long ride. Actually, nung pauwi ako, normally pag naka-shirt triple ako, kayang umuwi sa Tarlac ng hindi humihinto. Pero sa R1 hindi kaya guys. I had to stop sa may Lakeshore. Actually, Skyway pa lang, di ba, Labang. Skyway pa lang ako dumaan. Skyway pa lang sakit na ng likod ko Sabi ko lang, nung una talaga parang naisip ko, tangina, tutuloy ko ba to? Skyway pa lang sakit na ng likod ko. Pero kinaya ko naman. Nung nasa may bandang Marilao, Bulacan na ako, diba, after ng Valenzuela, malapit na yung Marilao dyan. Inisip ko mag-stop sana ako sa Petron doon. Nung gusto ko lagi umihinto Pero I decided not to stop there. Which is, I think, a bad decision kasi umabot ako sa Lakeshore. Sobrang sakit na talaga ng likod ko, hindi ko na kinaya. Sa Lakeshore, Pampanga na yun, guys. Kala ko kaya ko isang, bagsakan isang ride. Hindi kinaya, so napahinto ako doon, nag-stretch ako. After a few minutes, okay na ulit. Umuwi na ako ng Tarlac. Pero inabot din ako ng 3 hours kahit na bakbakan tayo sa daan kasi I had to stop dahil sakit nga ng likod ko. Kung tatanungin ako kung uulitin ko ba yung ginawa ko na yun, Super Sport R1 pag uwi ng Tarlac, most probably hindi na. Hindi dahil sa masakit yung likod mo. Actually, that's na a small thing lang para sa akin. Pero ang mas malaking deal is yung gulong natin. Kasi naka S23 tayo guys, Bridgestone S23 yung R1 natin. And mahal yung gulong, totoo lang. Nasa 20 plus yung gulong nun And feeling ko napuputpud siya ng expressway masyado. Ang parang wala naman tayong nagagawa, parang dire-diretso lang naman. So most probably next time, magpipick up na lang tayo, sakay na lang namin siya sa pick up natin. So uwi na lang tayo sa Tarlac or sa Clark pag nag-truck tayo. Which is meron tayong upcoming truck sa 3031 ngayong May. Sa Motocamp again, syempre. And naka-discount kasi yung mga racers 2.5 lang yung truck. Sali tayo syempre. Masyadong, hindi naman papalagpasin pag 2.5 lang na truck day guys. Super mura. And by the way guys, kung gusto nyo mag-super sport tapos naisip nyo baka hindi nyo magamit sa long ride, dito to yun. Magagamit nyo pa rin naman. You just have to stop every now and then. Hindi katulad sa Naked or Adventure na tuloy-tuloy. Sila Jao nga, di ba? If napanood nyo yung mga vlog ni Jao Moto, nag-ride yun sa Baler ng gamit yung 10R na lang. So, hindi excuse yung naka-super sport ka, hindi ka na makakapag-long ride. I don't believe that. I actually prove na kaya naman. Sakit nga na sa likod pag madami kang dala, pero kaya pa din guys. Guys, gearing up lang tayo. Tapos tara na. Nakaano na yung gas natin. Ilan pa kaya yung ano natin. Meron pa tayong 5 liters ng gas. Mga 4.6 siguro. 4.5 to be safe. Pero pag-gas na rin tayo dito sa Makati. Nagpipicture ba dito? Brother. Laki ng patol, oh. Woo! Oy! Grabe yung bako. Sarap magmotor. Nawala na yung pagka-CR ko guys. Kasi nasa CR ako. Akala ko mamadali pa uwi pero hindi naman na pala. Sarap. Parang leon tong motor natin. Tigil yung tao Lakas ng preno natin. Grabe nang in-adjust ko yung preno. Bitan na nyo yung, yung pressure ng preno. Nakikita nyo kasi dito. Konti pigal lang, kumakapit na agad. Diba? Pagas lang tayo guys, tapos uwi na tayo. Parang ko lang baka big bag na dumadaan dito Ako alam ng ibang tao tong daan na to Pero ito kasi shortcut ko sa dumaan ka sa Chino Roses sa traffic.
Hindi naman traffic pero madaming ano, traffic light. Sa may Petron ako, doon pa yung Petron, doon pa sa kabila. Natapunan ng gas, boss. Okay na, bossing. Okay na. May balo card ka, sir? Wala, bossing. Okay. Hindi, okay na, boss. Okay na. Thank you. Tara, guys. Let's go. Hopefully, di naman magmarkat tong ano natin. So, may bago na tayong purpose sa pag-uwi ng bilisan kasi hindi natin ano yung tong marka sa tangke natin. Probably, sabunin ko ng konti. Ba, ayos ah. Kulat ako dun ah. Pero yun guys, if you stay until the end of this vlog, maraming salamat po sa panonood. If you like this R1 content, okay magalala guys, madami pang darating na R1 content dito. Kaya if you haven't subscribed, please make sure to press the subscribe button dyan sa baba. Nainayin lang guys, maraming salamat po.